Nang marinig ang pag-click ng pagsara ng pinto ng security room, naisip ni Sofia Reyes na marahil ay mukhang peke ang kanyang pasaporte, isang mukha at pangalan na may ugat sa Hungarian, ngunit sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang pasaporte ng Pilipinas. Hindi naniwala ang mga empleyado ng Vienna Airport. Sinuri nila ang kanyang pasaporte sa ilaw, nagduda sa kanyang mga dokumento at sinabing maging ang kanyang sertipiko ng naturalisasyon ay maaaring palsipikado. Mga kulay abong dingding, isang solong fluorescent, isang interrogation room na walang bintana. 5 taon na siyang naturalized citizen. Mayroon siyang bahay sa Makati at isang kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, walang maipapakita si Sofia. Ang kanyang nakatakdang flight ay umalis na. Patuloy na lumilipas ang oras at sinabi sa kanya ng hepe ng seguridad, hindi ako sigurado na aktibong ipagtatanggol siya ng embahada. Sa sandaling iyon, naramdaman niya kung gaano kalungkot ang pagpapatunay ng pagkamamamayan, ngunit isang oras pagkaraan, isang ganap na kakaibang senaryo ang naganap. Ano ba ang nangyari sa napakaikling panahon? Bago simulan ng video, tiyaking i-like at i-subscribe. Malaking lakas ang ibinibigay nito sa amin para makagawa pa ng maraming kwento. Ang kwento ay nagsisimula noong Nobyembre 2024 sa Vienna International Airport. Ito ay isang normal na business trip pabalik. Ngunit mula nang banggitin ng loudspeaker ng airport ang kanyang pangalan, nagbago ang lahat. Ako, si Sofia Reyes. Ang orihinal kong pangalan ay nagmula sa Hungary. Ngunit ito ang pangalan na nakasaad sa aking pasaporte ng Pilipinas. Hindi ko kailangang baguhin ito nang ako ay maging naturalized citizen, kaya pinanatili ko ito. Nag-transit ako sa Vienna International Airport noong Nobyembre 2024. Pabalik ako mula Budapest patungong Makati. Habang umiinom ng kape sa isang coffee shop sa duty-free area, tumunog ang loudspeaker ng airport, Ginang Sofia Reyes, pakiusap na mag-report sa security desk. Pangalan ko iyon. Sandali akong huminto. May problema ba sa bagahe? Hindi naman siguro mahalaga. Sa pag-iisip nito, kinuha ko ang aking maleta at naglakad. Sa tabi ng security desk, mabilis na dumadaan ang mga pasahero na may European passports. Wala silang tatagal ng 10 segundo bawat tao. Matatapos din ako kaagad na isip ko. Nang tumayo ako sa harap ng desk, humingi ng pasaporte ang isang batang empleyado. Ibinigay ko ito sa kanya. Madilim na asul na takip, ang pambansang sagisag ng Pilipinas. Sa sandaling tanggapin ng empleyado ang pasaporte, nagbago ang kanyang ekspresyon, umangat ang kanyang kilay, binuksan ang pasaporte, tiningnan ang litrato at pagkatapos ay ako. Pagkatapos ay muling tiningnan ang litrato ng 1, 2, 3 beses. May mali. Hindi ito isang pag-verify. Ang kanyang tingin ay naghahanap ng isang bagay na hindi tumutugma. Lumapit ang kasamang empleyada at sabay nilang tiningnan ang pasaporte. Nagpalitan sila ng tingin. Nagpakita ng bahagyang ngiti ang empleyado sa sulok ng kanyang mga labi. Mukha siyang nanunuya. Totoo ba itong pasaporte ng Pilipinas? Ang kanyang boses ay may bahid ng panunuya. Sandali akong hindi makapaniwala sa aking narinig. Talaga bang nagdududa sila sa aking pasaporte? Sumagot ako ng kalmado hanggat maaari. Opo, pasaporte ng Pilipinas ito. Sa iyo ba ito? Tanong ng empleyada na may nagdududang tono. Uminit ang aking mukha. Naramdaman kong tinitingnan ako ng mga tao sa paligid. Opo, pasaporte ko po ito. Nanginginig ang aking boses. Galit ako. Hindi, naguguluhan ako. Hawak ng empleyado ang pasaporte sa ilaw at may ibinulong sa kanyang kasama. Nagkunwari ang empleyada na pinipigilan ang tawa. Ikaw ba ay Pilipino? Ang kanyang tono ay sarkastiko. Sumagot ako sa Filipino. Opo, Pilipino po ako. Huminto ang 2 empleyado, ngunit hindi lumambot ang kanilang ekspresyon. Sa halip, mas nagpakita ang kanilang mukha ng hinala. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ang problema? Binalik-balikan ng empleyado ang pasaporte na sinisiyasat ang mga entry at exit records. Patuloy na mabilis na dumadaan ang mga pasahero sa paligid namin. Ako lang ang nakatayo doon. Tinitingnan ako ng mga tao, isang tao na may problema, nag-aalab ang aking mukha. Bakit ganito ang pangalan mo? Tanong ng empleyada na itinuro ang aking pangalan.
Hindi ko kailangang baguhin ito nang ako ay maging naturalized citizen, kaya pinanatili ko ang aking orihinal na pangalan. Ang aking boses ay lumambot. Naramdaman kong napakaliit ko habang nagpapaliwanag. Kaya hindi ito pangalang Pilipino. Ang kanyang tono ay malamig at matalim. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Pakiramdam ko ay may nagawa akong masama, ngunit wala naman akong ginawang masama. Tinawag ng empleyado ang isang superior. Nagbulungan ang tatlo habang tinitingnan ang pasaporte. Sinuri ako ng superior. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato sa pasaporte. Umiling siya na may ekspresyon na may mali. Nanginginig ang aking mga kamay. Sandali lang po, sabi ng empleyado at kinuha ang internal na telepono, kailangan ng verification. Makikipag-ugnayan ako sa central. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ano ito? May nagawa ba akong mali? Mabagal na lumipas ang oras, 1 minuto, 2 minuto. Normal pa rin ang takbo ng aking paligid, ngunit ako ay nasa labas ng agos na iyon. Ang empleyado, pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ako. Maaari mo ba akong sundan doon? Ang senyales ay tumuro sa isang kulay abong pinto sa tabi ng pasilyo, ang security room. Buong katawan ko ay nanginig. Ang security room, ako, dali. Ang kanyang boses ay apuradong-apurado. Mas maraming tao sa paligid ko ang tumitingin sa akin. Nag-aalab ang aking mukha na parang apoy. Ang pasaporte ay nasa kamay pa rin ng empleyado at sinundan ko siya sa pasilyo. Mahina ang aking mga binti. Nag-swipe ang empleyado ng card at binuksan ang pinto. Pumasok ako. Sumara ang pinto. Click. Mas maliit ang interrogation room kaysa sa inaasahan ko. Mga kulay abong dingding, isang solong fluorescent, isang metal na mesa. 2 upuan lang ang nandoon. Walang bintana. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Itinuro ng empleyado ang isang upuan sa harap ng mesa. Inilagay ko ang aking bag at umupo. Tumayo ang empleyado sa harap, inilagay ang pasaporte sa mesa at tiningnan ako. Ilagay mo ang iyong bag sa mesa. Ito ay isang utos. Itinaas ko ang aking bag. Binuksan ng empleyado ang zipper at nagsimulang maghanap sa loob. Kinuha niya ang aking laptop, ang aking makeup kit, ang aking wallet at isang sobre na may mga dokumento. Inilalagay ang mga ito isa-isa sa mesa. Naramdaman ko ang pagkaasar sa aking dibdib. Para bang ang aking mga ari-arian ay nasa kamay ng isang estranghero. May iba ka pa bang ID? Bago pa ako makapagsalita, sinabi ng empleyado, nasa wallet mo na. Binuksan ng empleyado ang aking wallet. Kinuha at sinuri isa-isa ang aking mga cards, ang aking business cards at ang aking voter's ID. Inilagay niya ang voter's ID sa tabi ng pasaporte at inihambing ang mga litrato. Matagal niyang tiningnan ang mga ito. Uminit ang aking mukha. Pakiramdam ko ay may itinatago ako. Mayroon ka bang anumang dokumento ng naturalization? Wala po akong orihinal, ngunit mayroon akong mga scanned files. Itinuro ko ang aking laptop. Tumango ang empleyado, binuksan ang mga files at inikot ang screen. Sertipiko ng pag-apruba ng naturalisasyon, sertipiko ng pagkuha ng pagkamamamayan, lahat ay opisyal na dokumento. Tiningnan ng empleyado ang screen, in-scroll down ang cursor, sinuri isa-isa, petsa ng paglabas, selyo, pirma. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Totoo ito. Ang kanyang tono ay malamig. Opo, totoo po. Mabilis na tumibok ang aking puso. Bakit ako nanginginig kung nagsasabi naman ako ng totoo? Ang mga palsipikasyon ngayon ay napaka-sopistikado, sabi ng empleyado na may panunuya. Naramdaman ko ang pag-alab ng galit, ngunit pinigilan ko. Alam kong kung magagalit ako, mas magiging kahina-hinala ako. Kinuha muli ng empleyado ang pasaporte, binalik-balikan ang mga pahina na sinisiyasat ang mga selyo ng entry at exit. Ano ang iyong propesyon? Empleyado po ako. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya ng IT. Sinabi ko ang pangalan ng kumpanya. Ito ay isang kumpanya na nakabase sa Makati. Sumulat ang empleyado. Maari mo bang patunayan? Mayroon akong business card. Kinuha ko ang aking business card mula sa aking wallet, ibinigay ko ito sa empleyado. Tiningnan ito ng empleyado at ibinato sa mesa. Maaari din itong gawin, sabi niya na may brusko na boses. Naramdaman ko ang pagkapit sa aking dibdib. Naramdaman kong walang saysay ang anumang ipapakita ko sa kanya.
Maari kayong tumawag sa kumpanya at i-verify, sabi ko, nang kalmado hanggat maaari. Humalakhak ang empleyado. Alam mo ba kung anong oras na? Sa Makati ay madaling araw na. Tama siya. Sa Makati ay madaling araw na. Nag-cruise ang mga braso ng empleyado. Kaya hindi mo ito mapapatunayan. Ang kanyang boses ay nanunuya. Naramdaman ko ang pagkasuklam. Kasalanan ko ba na hindi ako makatawag dahil sa time difference? Kinagat ko ang aking labi. Wala akong sinabi. Muling tiningnan ng empleyado ang mga bagay sa mesa, ang pasaporte, ang voter's ID, ang business cards, ang mga dokumento, lahat ay totoo, ngunit walang naniwala sa akin. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Sandali lang po. Naglakad ang empleyado patungo sa pinto at lumabas. Sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa. Ang interrogation room ay naramdaman pang mas maliit. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng fluorescent, ang parehong tunog ng paulit-ulit. Ang aking mga ari-arian ay nakakalat sa mesa. Bilang mga ebidensya, nanginginig ang aking mga kamay. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Wala akong ginawang masama. Nagpakita lang ako ng pasaporte. Ang aking pasaporte. Isang pasaporte ng Pilipinas na legal na inisyu. Bakit kailangan kong tratuhin ng ganito? Lumipas ang oras, mga 5 minuto o marahil mas matagal, narinig ang mga boses sa labas ng pinto. Aleman, higit sa 2 tao, mga tunog ng pag-uusap. Naramdaman kong balisa. Ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok ang ibang tao. Siya ay isang lalaki na nasa edad pifanta. Nagsusuot siya ng kulay abong suit at may suot na salamin. May hawak siyang folder. Ang kanyang ekspresyon ay walang imik, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinundan siya ng unang empleyado na isinara ang pinto. Ang lalaki na nakasuit ay umupo sa harap ko, binuksan ang folder at sinuri ang aking pasaporte. Ako ang hepe ng seguridad ng airport na ito. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado, ngunit nagpapahiwatig ng autoridad. Ngayon, magtatanong ako sa iyo. Sagutin mo ng tumpak. Opo, mabilis na tumibok ang aking puso. Ang pagdating ng isang mas mataas na ranggo ay hindi nangangahulugang seryoso ang sitwasyon. Kailan mo nakuha ang pagkamamamayan ng Pilipinas? Noong 2019 po. Ano ang dahilan ng iyong naturalization? Dahil po sa trabaho. Nakakuha po ako ng trabaho sa isang Pilipinong kumpanya at nag-apply po ako para sa naturalization pagkatapos manirahan doon ng matagal. Tumango ang hepe at kinuha ang aking pasaporte. Matagal niyang tiningnan ang pahina ng litrato. Naramdaman kong naiilang ako sa kanyang tingin. Bakit hindi mo binago ang iyong pangalan? Hindi ko kailangang baguhin ito sa isang pangalang Pilipino nang ako ay maging naturalized citizen. Bakit? Dahil po ito ang aking pangalan. Ito po ang pangalan na ginamit ko mula nang ipanganak ako at wala akong dahilan para baguhin ito. Bahagyang kinatok ng hepe ang pasaporte gamit ang isang ballpen. Hindi ba kakaiba na ang isang Pilipino ay walang pangalang Pilipino? Naramdaman ko ang pagkapit sa aking dibdib. Hindi po ito kakaiba. Walang problema sa legal. Legal, marahil, sabi ng hepe at pinagmasdan ako sandali. Para maging tapat sa iyo, hindi ako naniniwala na ang isang tao na may pasaporte ng Pilipinas ay may pangalan at hitsura ng European. Uminit ang aking mukha. Ako po ay isang naturalized citizen. Ako po ay may lahing Hungarian, kalmado kong sagot. Ngunit sa loob ay galit ako. Ang aking hitsura ang problema. Naiintindihan ko iyon. Ayon sa mga dokumento, kinatok ng hepe ang mesa gamit ang kanyang daliri. Ngunit mayroon akong hindi maintindihan. Ang Pilipinas ay nagbibigay ng naturalization ng napakadali. Hindi po madali. Tumagal ng ilang taon. Ang aking boses ay lumambot. Bakit kailangan kong ipaliwanag ito na parang humihingi ako ng tawad at hindi mo pa rin binago ang iyong pangalan? Hindi ko po kailangan. Kinagat ko ang aking labi. Lumingon ang hepe sa empleyado na nasa likod niya. Nagpalitan sila ng tingin at tumango. Tingnan mo, kung ito ay Swiss o Austrian passport, maiintindihan ko. Sila ay mga multi-ethnic na bansa. Huminto ang hepe at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ang Pilipinas. Iniwan niya ang pangungusap na hindi tapos.
ngunit malinaw ang ibig sabihin, iba ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na may matibay na pagkakakilanlan. Ang isang tulad mo ay hindi maaaring maging mamamayan ng Pilipinas. Ang galit ay bumalot sa akin. Tahimik akong umupo. Alam kong hindi ako dapat magsalita. Kung magre-react ako ng emosyonal dito, mas magiging kahina-hinala ako. Karaniwan, ang mga pasaporte ng Pilipinas ay hindi lang para sa mga Pilipino. Itinaas ng hepe ang pasaporte, binalik-balikan ang tingin sa aking mukha at sa dokumento. Ngunit sa iyong kaso, sa totoo lang, ay wala akong katiyakan. Sumingit ang empleyado na nasa likod. Nakita ko rin po itong kakaiba noong una kong makita. Isang pasaporte ng Pilipinas, ngunit nang makita ko ang litrato, huminto siya. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Kakaiba. Ako, ang aking pasaporte. Muling tiningnan ng hepe ang folder. Ang mga dokumentong ito ay maaari ding palsipikahin ngayon. Napakahusay ng teknolohiya. Totoo po ang mga ito. Nanginginig ang aking boses. Gusto kong maniwala sa iyo. Ngunit mayroon din kaming mga pamamaraan. Nag-cruise ang mga braso ng hepe. Nakipag-ugnayan na kami sa embahada. Kailangan namin ng verification. Ang embahada? Opo, para kumpirmahin kung ikaw ay talagang isang mamamayan ng Pilipinas at kung ang pasaporteng ito ay opisyal na inisyu, direktang tiningnan ako ng hepe. Kapag nakumpirma, papayagan ka naming umalis ka agad. Ngunit, huminto siya sandali. Tatagal ito ng ilang oras. Gaano katagal? Hindi ko alam. Depende sa sitwasyon ng embahada. Tumayo ang hepe. Hintayin mo rito, pakiusap. Nang bubuksan na niya ang pinto at lalabas, huminto siya. Lumingon siya at sinabi, "Hindi ako sigurado na aktibong tutugon ang embahada ng Pilipinas." Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit walang sagot. Lumabas ang hepe at ang empleyado at sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa muli. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang embahada ng Pilipinas ay hindi aktibong tutugon. Ano ang ibig sabihin yon? Ako ay mamamayan ng Pilipinas. Muntik na akong umiyak, ngunit pinigilan ko. Hindi ako dapat umiyak. Hindi ako dapat bumagsak dito. Lumipas ang oras. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Hindi ko alam kung gaano katagal ang eksaktong lumipas. Wala akong relo. Ang aking telepono ay nasa aking bag at hindi ko ito mailabas. Tahimik ang interrogation room. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng fluorescent, ang parehong tunog ng paulit-ulit. Naramdaman kong nasasakal ako. Ang aking mga ari-arian ay nakakalat sa mesa, ang pasaporte, ang voter's ID, ang business cards, ang wallet. Lahat ay totoo, ngunit walang naniwala sa akin. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Ano pa ang magagawa ko? Ipinakita ko na sa kanila ang lahat ng mayroon ako. Bumukas ang pinto. Muling pumasok ang hepe ng seguridad. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Isang lalaki ang kasama niya. Siya ay isang mas matandang tao, nasa edad 60. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sino naman ito ngayon? Pumasok ang dalawa at isinara ang pinto. Sinuri ako ng bagong dating na lalaki mula ulo hanggang paa. Naramdaman kong naiilang ako sa kanyang tingin. Pagkatapos ay sandali silang nag-usap sa Aleman kasama ang hepe. Ibinigay ng hepe ang aking pasaporte sa bagong dating. Kinuha niya ang pasaporte at binuksan ito. Tiningnan ang litrato. Tiningnan ako. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Ito ba ay pasaporte ng Pilipinas? Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng pagdududa. Opo, ito po. Sa iyo ba ito? Opo. Ibinato ng lalaki ang pasaporte sa mesa. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Sabi mo Pilipino ka? Opo, mamamayan po ako ng Pilipinas. Humalakhak ang lalaki na may panunuya. Sa iyong hitsura ay hindi ka talaga mukhang Pilipino. Uminit ang aking mukha. Ako po ay naturalized. Naturalized? Ulit ng lalaki ang tanong. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagdududa. Madali lang ba magbigay ng naturalization ng Pilipinas? Hindi po madali. Tumagal po ng ilang taon. Nanginginig ang aking boses. Bakit kailangan kong sagutin ang mga tanong na ito? At hindi mo pa ring binago ang iyong pangalan? Hindi po ito kailangan. Nag-cruise ang mga braso ng lalaki. Kakaiba,
Hindi ba? Para maging Pilipino, dapat manirahan ng Pilipino, ang pangalan at hitsura din. Huminto siya at muling tiningnan ako. Sa totoo lang ay mahirap paniwalaan. Ang galit ay bumalot sa akin, ngunit mahigpit ko itong pinigilan. Sumingit ang hepe. Nakipag-ugnayan na kami sa embahada, wala pa ring sagot. Sabi nila tatagal ng ilang oras. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, ngunit may kakaiba. Ano po? Ang iyong kumpanya ay nakipag-ugnayan na sa embahada. Sandali akong huminto. Ang aking kumpanya? Opo. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na ako ay nakakulong sa airport. Ngunit nakipag-ugnayan na sila sa embahada ng Pilipinas. Binuksan ng hepe ang folder. Kaya ang embahada ang unang nakipag-ugnayan sa amin, humihingi ng verification ng iyong pagkakakilanlan. Mabilis na tumibok ang aking puso. Kumilos ang aking kumpanya. Nakipag-ugnayan ang embahada. Humalakhak ang bagong lalaki. Ang aktibo naman ng kumpanya. Karaniwan ay hindi sila ganoong kabilis kumilos sa ganitong uri ng bagay. Ang kanyang tono ay puno ng hinala. Ipinaliwanag ko. Dahil po ako ay nasa business trip, marahil ay alam ng kumpanya ang aking mga galaw. Nang lumipas ang oras ng boarding at hindi ka nila mahanap, sinuri nila ito, hindi ba? At kaya kumilos ang embahada? Tanong ng hepe. Opo, ayon po sa mga regulasyon ng kumpanya, mayroon po kaming pamamaraan ng proteksyon sa empleyado. Ang mga Pilipinong kumpanya ay napakasistematiko, sabi ng bagong lalaki na may sarkasmo. Nagalit ako. Ang tonong iyon na minamaliit ang Pilipinas, ngunit hindi ako sumagot. Alam kong hindi sila maniniwala sa akin kahit anong sabihin ko. Nilapit ng hepe ang isang upuan at umupo. Direktang tiningnan niya ako. Para maging tapat, kailangan din namin ng katiyakan. Ang kanyang boses ay lumambot. Kung ikaw ay talagang isang mamamayan ng Pilipinas at kung ang pasaporteng ito ay legal na in-issue, hindi po ba sapat ang mga dokumento? Kalmado kong tanong. Hindi ba sapat na kumpirmahin ng embahada? Ang mahalaga ay ang sasabihin ng embahada, sabi ng hepe. Ngunit sa totoo lang ay nagdududa ako na aktibong ipagtatanggol ka ng embahada. Bakit? Naramdaman ko ang pagkapit sa aking dibdib. Ang isang bansang tulad ng Pilipinas, huminto ang hepe at pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ako sigurado na ganoon sila kaaktibo sa pagprotekta sa kanilang mga mamamayan tulad ng mga bansang kanluranin, lalo na sa iyong kaso. Ikaw ay isang naturalized citizen, hindi ka Pilipino sa pinagmulan. Ang diskriminasyon ay naging halata sa kanyang tono. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Sumingit ang bagong lalaki. Maaaring balewalain lang ito ng embahada. Hindi nila gustong magpatagal ng problema. At tiningnan niya ako. Kung gayon, kailangan mong manatili rito ng mas matagal. Ang kanyang tono ay halos isang banta. Natakot ako. Tahimik akong umupo. Alam kong hindi ako dapat magalit. Base sa karanasan sa mga sitwasyong ito, kailangan mong manatiling kalmado, ngunit sa loob ay bumabagsak ako. Talaga bang pababayaan ako ng Pilipinas? Iyon na. Narinig ang katok sa pinto. Tumayo ang hepe at binuksan ang pinto. Isang batang empleyado ang nakatayo doon. May hawak siyang papel. Ibinigay ng empleyado ang papel sa hepe. Kinuha ito ng hepe at nagsimulang basahin. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago, ngunit malinaw. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ano iyon? Ano ang nakasulat? Tanong din ng bagong lalaki na nakapansin. Inilagay ng hepe ang papel. Sumagot na ang embahada. Ang kanyang boses ay nagbago. Ang kalmadong ekspresyon kanina ay nawala. Tiningnan niya ako. Sabi ng konsul ay tatawag siya mismo. Sandali akong nakaramdam ng pagkaputol ng hininga. Ang konsul mismo? Tatawag mismo ang konsul? Hindi ako makapaniwala. Talaga? Huminto sandali ang hepe. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkamangha. Ganoon din ang matandang lalaki na nasa tabi niya. Kailan siya tatawag? Tanong ng bagong lalaki. Ngayon din po. Sagot ng batang empleyado. Sabi niya ay naghihintay na siya. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ang konsul, ngayon din. Tiningnan ng hepe ang empleyado. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang konsul mismo, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagtataka. Opo, sabi ng consular section ng Embahada ng Pilipinas ay tatawag siya mismo, sagot ng empleyado.
Humalakhak ang bagong lalaki na may panunuya. Ang Embahada ng Pilipinas ay kumikilos ng ganoon kabilis sa mga bagay na ito. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng paghamak, ngunit napansin kong ang kanyang boses ay walang katiyakan. Walang sinabi ang hepe. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Muling nagsalita ang empleyado at patuloy din po ang pagtawag ng kumpanya, humihingi ng verification ng sitwasyon ni Ginang Reyes. Kumunot ang noo ng hepe. Patuloy ang pagtawag ng kumpanya. Opo, tumatawag sila bawat 30 minuto. Ipinakita ng batang empleyado ang isang tala na hawak niya. Na-verify na nila ang pangalan ng contact, ang numero ng telepono, at maging ang posisyon ni Ginang Reyes. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ang aking kumpanya ay hindi sumusuko at patuloy na nagbe-verify. Nagpakita ng hindi komportableng ekspresyon ang bagong lalaki. Ang ingay naman, huminto siya. Tiningnan ako ng hepe. Ang kanyang tingin ay iba sa dati. Hindi ito hinala o panunuya, kundi isang bagay na may kalkulasyon. Gaano kalaki ang kumpanya? Ito po ay isang medium-sized na kumpanya, humigit kumulang 500 empleyado sa Pilipinas. Opo, nagpalitan ng tingin ang hepe at ang bagong lalaki. Nagkaroon ng katahimikan. Tahimik akong umupo, ngunit sa loob ay nanginginig ako. Talaga bang tatawag mismo ang konsul? Talaga bang kumpirmahin niya ako, poprotektahan ako ng Pilipinas? Sabi ng batang empleyado. Ano ang gagawin natin sa tawag ng konsul? Bumuntong hininga ang hepe. Ikonekta mo. Tumango ang empleyado at lumabas. Nag-cruise ang mga braso ng bagong lalaki. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Embahada ng Pilipinas. Ang kanyang tono ay wala pa ring katiyakan, ngunit ito ay iba sa dati. Ito ay mas malapit sa pag-iingat kaysa sa panunuya. May nagbabago. Ang kapaligiran. Naglakad ang hepe patungo sa mesa, nilapit ang isang upuan. Umupo ka, pakiusap, sabi niya sa akin. Ang kanyang boses ay mas magalang kaysa dati. Umupo ako. Umupo din ang hepe. Sinuri niya ang telepono sa mesa. Lumipas ang oras. 1 minuto, 2 minuto. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong kumalma, ngunit patuloy na mabilis na tumibok ang aking puso. Bumukas ang pinto ng interrogation room. Sumilip ang batang empleyado. Parating na po ang tawag. Tumango ang hepe. Isinara ng empleyado ang pinto at lumabas. Lumapit ang bagong lalaki sa hepe. Tumayo sa tabi ng telepono. Bahagyang kinatok ng hepe ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Ito ay isang ritmikong tunog. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Pakiusap, protektahan ako ng Pilipinas. At tumunog ang telepono. Kinuha ng hepe ang receiver. Opo, Department of Security ng Vienna Airport. Sa Filipino ito, ang kanyang boses ay mas magalang kaysa dati. Sa kabilang linya ng receiver ay naririnig ang boses ng isang lalaki. Hindi ito malinaw na naririnig, ngunit ito ay isang kalmado at malinaw na tono. Nakikinig ang hepe, tumango siya at sumagot. Opo, tama po, para i-verify ang pagkakakilanlan. Ang kanyang boses ay lumambot ng lumambot. Nagpatuloy ang boses sa kabilang linya. Nagbago ang ekspresyon ng hepe ng paunti-unti. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Tiningnan ako ng hepe ng pasulyap at pagkatapos ay muling nag-focus sa tawag. Kailangan namin ng verification. Opo, nasuri na po namin ang mga dokumento, ngunit nahinto ang pag-uusap. Lumapit ang bagong lalaki sa hepe, may ibinulong na tanong. Pinigilan ito ng hepe gamit ang kanyang kamay. Ilalagay ko sa loudspeaker, sabi ng hepe, at pinindot ang button. Umalingaw-ngaw ang boses sa interrogation room. Ito ay isang malinaw na Filipino, halos walang accent. Ako si Jose Antonio de la Cruz, konsul ng Embahada ng Pilipinas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagpapahiwatig ng autoridad. Mabilis na tumibok ang aking puso. Talaga bang ang konsul? Talaga, kumpirmahin ko muli. Si Ginang Sofia Reyes ay mamamayan ng Pilipinas. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, muntik na akong umiyak. Pinigilan ko, ngunit naramdaman ko ang pagkapit sa aking lalamunan. Nagpatuloy ang konsul sa pagsasalita. Nakakuha siya ng pag-apruba ng naturalization noong Agosto 15 at kasalukuyan siyang naninirahan sa Makati.
Binuksan ng hepe ang aking pasaporte. Ang numero ng pasaporte ay, binasa ng konsul ang numero ng tumpak, walang isang maling numero. Huminto ang kamay ng hepe. Ang petsa ng paglabas ay Marso 2, 2023. Tama iyon. Eksakto. Ang kanyang kasalukuyang employer ay Solution sa Teknolohiya, isang kumpanya ng IT na matatagpuan sa Makati, Pilipinas. Ito ang pangalan ng aking kumpanya. Tumigas ang ekspresyon ng bagong lalaki. Para i-verify ang pagkakakilanlan, magbibigay ako ng karagdagang impormasyon, sabi ng konsul. Ang kanyang lugar ng kapanganakan ay Budapest, Hungary. Ang kanyang taon ng kapanganakan ay 1987. Lahat ay tama. Eksakto. Ang kanyang nasyonalidad bago ang naturalization ay Hungarian at ang kanyang kasalukuyang address ay sinabi niya ang address ng tumpak, maging ang numero ng apartment. Naramdaman kong nasasakal ako, hindi ako makapaniwala. Napakaraming alam ng Pilipinas tungkol sa akin ng ganoon katumpak. Ang lahat ng impormasyong ito ay nakarehistro sa mga opisyal na files ng aming embahada, sabi ng konsul. Legal na nakuha ni Ginang Reyes ang pagkamamamayan ng Pilipinas at ang kanyang pasaporte ay opisyal ding inisyu ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon, walang anumang kaduda-duda. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, talagang muntik na akong umiyak. Walang anumang kaduda-duda na ako ay mamamayan ng Pilipinas. Binuksan ng hepe ang kanyang bibig, ngunit sa pamamaraan ng verification, ang pamamaraan ay nakumpleto na. Ang boses ng konsul ay matibay, naramdaman ko ang matinding emosyon sa aking dibdib. Ang pagkakakilanlan ni Ginang Reyes ay ginagarantiyahan ng gobyerno ng Pilipinas. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang panginginig. Ginagarantiya ako ng gobyerno ng Pilipinas. Muling nagsalita ang konsul. Si Ginang Reyes ay kasalukuyang nasa business trip. Nawala na ang kanyang nakatakdang flight at ito ay nagdudulot ng pagkagambala sa kanyang trabaho. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Humiling na ang kumpanya ng proteksyon sa aming embahada. Huminto siya sandali, isaisip na kung ang problemang ito ay lumawak sa isang hindi makatarungang pagkakakulong, maaari itong magdulot ng isang diplomatikong issue. Bumigat ang hangin sa interrogation room, binuksan ng bagong lalaki ang kanyang bibig. Nagbe-verify lang po kami. Ang verification ay sapat na. Inistorbo siya ng konsul. Na-verify na ninyo ang pasaporte, ang voter's ID, ang mga dokumento ng naturalization, at ang sertipiko ng trabaho. Hindi ba? Totoo iyon. Nasuri na nila ang lahat, at ngayon ay direktang kinumpirma na ito ng gobyerno ng Pilipinas. Ang boses ng konsul ay kalmado, ngunit matibay. Pakiusap, palayain ninyo kaagad si Ginang Reyes. Humingi ang hepe sa receiver. Naiintindihan po, kumpirmado. Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Gagawin po namin ang mga hakbang kaagad. Salamat, sabi ng konsul. Kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. May responsibilidad ang aming embahada na protektahan ang mga mamamayan ng Pilipinas. Ang huling mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa interrogation room. May responsibilidad ang aming embahada na protektahan ang mga mamamayan ng Pilipinas. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Pinrotektahan ako ng Pilipinas, talaga. Nagtapos ang tawag. Pinatay ng hepe ang loudspeaker. Ibinaba ko ang aking ulo. Ayaw kong makita akong umiiyak. Ngunit naramdaman ko ang matinding emosyon sa aking dibdib. Hindi ako pinabayaan ng Pilipinas. Kinuha ng hepe ang mga bagay sa mesa, ang pasaporte, ang voter's ID, ang business cards, ang wallet. Inilapit niya ang mga ito, isa-isa sa akin. Patawad, ito ay isang maikling paghingi ng tawad. Hindi ko kinuha ang aking mga gamit. Umupo ako. Tiningnan ko ang hepe. Patuloy pa ring mabilis na tumibok ang aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot. Ano ang gagawin ninyo sa aking flight? Pinanatili ko ang aking boses na mababa. Nag-alinlangan sandali ang hepe. Ang nakatakdang flight ay umalis na. Naapektuhan ang aking schedule sa trabaho. Nagpatuloy ako sa pagsasalita ng kalmado. Mayroon akong iuulat sa kumpanya pagbalik na ako ay kinulong ng seguridad ng airport at ito ay nakagambala sa aking trabaho. Tumigas ang ekspresyon ng hepe.
at ako ay sinisiyasat sa ilalim ng walang batayang hinala. Sabi nila ay peke ang aking pasaporte, na maaaring peke ang mga dokumento, hindi ba? Hindi ako huminto, hindi nanginginig ang aking boses. Direktang kinumpirma ito ng Embahada ng Pilipinas. Ang aking pagkakakilanlan ay walang problema mula pa sa simula. Binuksan ng hepe ang kanyang bibig. Kami din, ayon sa pamamaraan. Pamamaraan? Inistorbo ko siya. May umakyat mula sa aking dibdib. Hindi ito galit, ito ay dignidad. Ang verification ng pasaporte ay isang pamamaraan, ngunit ang panunuya ay hindi isang pamamaraan. Tama ba? Ang ginawa ninyo sa panunuya sa aking pasaporte ng Pilipinas, ang tanong ninyo tungkol sa kung madali lang ba magbigay ng naturalization ang Pilipinas. Pamamaraan ba iyon? Walang masabi ang hepe. Ano ang balak ninyong gawin kung hindi kumilos ang embahada? Nagkaroon ng katahimikan. Sabi ninyo ay hindi po protektahan ng Pilipinas ang sarili nitong mamamayan na hindi sila mag-aalala para sa mga naturalized citizen. Namutla ang mukha ng hepe. Lumabas na kayo ang nagkamali. Matibay ang aking boses sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Dahan-dahang binuksan ng hepe ang kanyang bibig. Paano namin kayo matutulungan? Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang matinding kasiyahan. Una, kailangan ninyo akong bigyan ng bagong flight, hindi ba? Siyempre, bibigyan ka namin ng tiket para sa susunod na flight kaagad. Ang mga gastos, siyempre, ay sasagutin namin. Agad na sumagot ang hepe. I-upgrade ka namin sa business class at maaari mong gamitin ang VIP lounge ng libre. Tumango ang hepe. Kinuha ng hepe ang telepono at mabilis na nagbigay ng instruksyon. Ang iyong boarding pass ay handa na sa 10 minuto at maghahanda kami ng isang opisyal na paghingi ng tawad sa pamamagitan ng sulat. Bumukas ang pinto. Pumasok ang General Security Chief. Siya ang matandang lalaki na nasa interrogation room kanina. Ako ang General Security Chief ng airport na ito. Labis akong nanghihingi ng paumanhin sa nangyari ngayon. Yumuko siya. Ito ay isang taos-pusong paghingi ng tawad. Ang pag-uugali ng aming mga empleyado ay hindi angkop. Naramdaman ko ang matinding kasiyahan sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking mga ari-arian. Kinuha ko ang pasaporte sa huling pagkakataon. Ang pasaporte sa aking kamay ay naramdaman na mas mabigat kaysa dati. Ang General Security Chief at ang hepe ay yumuko ng sabay. Lumabas ako sa pasilyo. Ginabayan ako ng empleyada. Ang parehong empleyada na tumingin sa akin nang may hinala kanina. Maingat ang kanyang mga hakbang. Dumating ako sa transit area, dumaan sa security desk kung saan ako tinawag kanina. Tiningnan ako ng mga empleyado doon. Umiwas sa aking tingin. Dumating ako sa pasukan ng VIP lounge. Narito na po. Kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling sabihin sa amin. Binuksan ng empleyada ang pinto para sa akin. Pumasok ako. Isang malawak na espasyo. May 2 sofa, isang tahimik na kapaligiran. Umupo ako sa isang sofa sa tabi ng bintana. Inilagay ang aking bag at muling inilabas ang pasaporte. 1 oras pa lang ang nakalipas. Ang pasaporte na ito ay pinaghihinalaan, ngunit ngayon ay nakaupo ako sa VIP lounge. Ano ang nagbago? Ang pasaporte ay pareho, ngunit kumilos ang embahada. Tumawag ang konsul at ginarantiyahan ito ng gobyerno ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ganoon pala ang pagkamamamayan, hindi ito tungkol sa pagpapatunay lang. Ang bansa ang nag-ako ng responsibilidad sa iyo. Muling bumuhos ang luha. Sa tingin ko, hanggang noon ay masyado kong minamaliit ang aking pasaporte. Akala ko lang ito ay isang ID. Ngunit ngayon ko lang nalaman, sa likod ng pasaporteng ito ay ang embahada, ang konsul, at ang kagawaran ng ugnayang panlabas, ang gobyerno ng Pilipinas. Nang ako ay kinulong, kumilos ang kumpanya at tumugon ang embahada, tumawag mismo ang konsul at kinumpirma ang aking pagkakakilanlan. Isang bagay na imposible kung ako ay nag-iisa. Ibinaba ko ang pasaporte sa loob ng aking bag. Maingat, bagaman ipinanganak ako sa Hungary, ako ay mamamayan ng Pilipinas at ngayon ay lubos kong nauunawaan ang kahulugan niyon. Hindi ang pasaporte ng Pilipinas ang nagbago sa akin. Ang Pilipinas ang nag-ako ng responsibilidad hanggang sa huli. Lumipas ang 3 oras.
Tahimik akong nanatili sa VIP lounge. Nagbasa ako ng libro, uminom ng kape, at tumingin sa labas ng bintana. Tumunog ang anunsyo ng boarding. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, nakita ko ang security desk. Ito ang parehong lugar kung saan ako tinawag kanina. Patuloy ang pagsusuri ng mga pasaporte ng mga empleyado. 10 segundo bawat tao, mabilis silang pinapadaan. Nang dumaan ako, tiningnan nila ako. Iniwasan ko ang kanilang tingin. Umupo ako sa aking upuan sa business class. Isang malawak na espasyo, malambot na ilaw, lumipad ang eroplano. Sa pag-akyat sa itaas ng mga ulap, payapa ang tanawin sa labas, malinis ang kalangitan. Kinuha ko ang aking laptop mula sa aking bag, sinuri ang mga email sa trabaho. Mayroong mensahe mula sa aking superior sa kumpanya. Nalaman ko na naresolba na ang problema sa airport. Nakahinga ako ng maluwag. Maaari mo nang iulat ang iyong ulat ng kalmado. Binasa ko ito at sumagot na nagpapasalamat at nagsasabing ligtas na akong pabalik. Isinara ko ang laptop at ibinalik sa aking bag. Naghain sila ng pagkain. Ito ay tradisyonal na pagkaing Pilipino. Nang subukan ko ang unang kutsara ng kanin, bigla kong naisip, ang pagkaing ito, ang wikang ito, ang kulturang ito ay mga bagay na pinili ko. Ipinanganak ako sa Hungary, ngunit pinili ko ang Pilipinas. Ako ay naging naturalized citizen at nakuha ang aking pasaporte. Ngayon ay naiintindihan ko ang bigat ng pagpipilian na iyon at napinili din ako ng Pilipinas. Sa bawat pagkuha ko ng aking pasaporte mula sa aking bag sa umaga, iisipin ko sino ang nasa likod ng pasaporteng ito at paano nila ako pinrotektahan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na ito. Ano ang masasabi mo sa kwento ni Sofia? Mayroon ka na bang katulad na karanasan sa ibang bansa? Iwanan ang iyong kwento sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-activate ang mga notification. At maaari mong abangan ang susunod na video. Ang Ondol, kung paano ang isang bagay na napakalinaw para sa atin ay nagulat sa buong mundo. Ihahayag namin ito sa susunod